Lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Iniisa-isa na ang mga senador mula sa Senate majority. Ito ang pakiramdam ni Senator Amy Marcos matapos pangalanan ng Office of the Ombudsman kahapon sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Francis Chis Escudero at Senator Rodante Marculeta na mga iniimbestigahan at nakatakdang makasuhan. Ayon kay Senator Marcos, bukod sa mga nabanggit, mayroon na umanong mga pagbabanta sa 13 senador o sa mayorya ng Senado. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Chis, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Ayon sa impormasyon mula sa Presidential Sister, may mga tumatawag at nagte-text umano mula sa law enforcement agencies na mayroon na umanong case build-up na ginagawa sa kanila. Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB. May nagte-text mula sa DOJ at NBI na nagke-case build-up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga. Kasi nangyari na, 6 na talaga. Alarming. Senator, sabi po ni Ombudsman Remulla, 9 to 10 senators ang iimbestigahan dun sa mga Ayun pala siya na pala nagdeklara. So, hindi talaga chismis yun. Hindi kami praning. Talagang may utos palang gano'n. Kaugnay nito, kinondena ni Senator Marcos ang umano'y pakikialam din ng executive branch sa lehislatura. Ito ang binigyang diin din niya ng tanungin sa plano ng kasalukuyang Senate leadership sa nabinbing investigasyon sa flood control projects anomaly. Aniya, tila nawawala na ang mga isyong ganito dahil sa pakikialam umano ng palasyo sa trabahong ginagawa ng iba pang sangay ng pamahalaan gaya ng Senado. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Gayunpaman, bagay ito na mariing itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press conference sa Japan. Iginiit ni Undersecretary Castro na hindi kailanman nang himasok ang Pangulo o sino mang miyembro ng kanyang administrasyon sa mga issue sa Senado. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.